everyone! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, panibagong platform na naman ito dyan sa Google Play Store na under ni Snapcash Lending Incorporated na si Masaya Cash. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kung saan nga daw po ay nagpapahiram ito ng pera for up to 10,000 pesos. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng mahiraman ng pera dyan at madaanan mo ito sa iyo pong cellphone, huwag ka na munang mag-install dyan, huwag mo na muna itong i-download dahil dito ipapakita ko na muna sa inyo kung ano bang meron sa platform na ito, ano yung mga kailangan, ano yung mga documents na hiningi nila, at ano yung mga valid IDs na nire-require nila, magkano naman ang ina-approve nito doon sa mga first-timer borrower, ano yung mga deductions nila dito, at magkano naman kaya ang marireceive mo if ever nga na gustuhin nyo lang mag-apply dito, abay may idea ka na kaagad at nagkaroon ka na agad ng information na about sa kung paano yung sistema at yung kalakaran ng pagpapahiram nila dito ng pera. So, syempre, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Disclaimer na muna, hindi po ako dito promoter at hindi rin po ako ahente ng platform na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So, ano man pong maging desisyon nyo, nasa inyo na po yan kung still. At the end of this video ay susubukan nyo pa rin hiraman ng pera. So, ito nga po si Masaya Cash ay kalalabas lang din at no ratings yet pa lang po siya nung mabuksan ko. Kaya nagpapautang nga daw po ito starting from 1,000 up to 10,000 pesos. Merong long term na 90 days up to 180 days. At pinapaalala na natin na kapag ikaw ay first timer user pa lang dito, huwag ka na kaagad mag-expect na bibigyan ka ng long repayment period. Dahil mostly po kapag ikaw ay first timer dito, for up to 7 days lamang po ang binibigay nila na repayment period. So, na-install ko na nga po ito si Masaya Cash sa cellphone ko, and dito nga po kailangan mo dito mag-register as a first timer user using your active cellphone number, and usual naman ay papadalhan kayo dyan ng verification OTP code. So, kukuhanin nyo lamang po, copy and paste lamang din po para po makapag-start na kayo ditong mag-apply. And bubungad po yan dyan yung kanila pong dashboard. So, meron nga daw po ito for up to 10,000 pesos maximum loan amount. First ay kailangan mo dito mag-fill up ng iyo pong basic information. So, full name nyo, birthday, address nyo, and educational background. And next nga dyan ay emergency contact. So, dito tatlo lang din naman ang hiningi nila na contact person dito. Third nga ay work information. So, kung may work po kayo, ilagay nyo po yan dyan. Including po yung occupation, monthly income, pay cycle, and company name. So, kung wala naman, lagyan nyo na lamang po yan dyan ng not applicable para makapag-proceed po kayo. Dito nga pahingian kayo ng documents. So, company ID and latest salary slip. So, kung wala naman ay skip nyo lang po yung part na ito. And part nga ay identity information. So, any government valid ID po yan. Makakapamili kayo such as SSS card, UMID ID, passport, driver's license, and PhilSys ID, national ID. And kailangan nyo ditong i-upload front and back, and hingaan din po kayo dito ng selfie holding your ID. And last nga yung payment method. So, it's either na GCash or bank. Number 1 recommended nila dito ay GCash account. And ayun, so lumabas na nga po. So, wala pa nga pong 3 minutes na nag-apply ako dito. Ayun, lumabas na. So, your loan limit is 10,000 pesos. So, long term daw nito ay 90 days with 3 installments. And ito na nga po yung loan details. So, ito yung part na kailangan nyo na pong pag-aralan. Isipin nyo na po kaagad, kalkulahin nyo, kwentahin nyo. So, service fee nga daw niya ay 450. So, receive amount ay 9,550. So, ayun. So, nabawas nga yung 450 na service fee. And repayment date daw ay March 24, 2025. And total repayment amount ay 10,000. Abay, mukhang okay. Kasi isipin nyo, service fee ay 450, receiving amount ay 9,550. And ibabalik ko nga daw po siya ng March 24, 2025. Yung repayment plan na binigay nila. So, repayment plan, first repayment ko nga daw po dito is on March 24, 2025, which is na buong 3,333. And second repayment ko is on April 23, 2025. Same as the third repayment ko is on May 23, 2025, which is na 3,334. Abay, mukhang okay dahil monthly ko pala siya nababayaran into 3. Nakalagay niya ay long term nga daw po ay 90 days. So, tama naman. Tugma naman doon sa binigay nila na 90 days. And receive amount ay 9,550 and service fee ay 450 at total repayment amount ay buong 10,000 pesos. Ayun, pag-aralan nyo. So, ayan, transparent naman sila dahil pinakita na nila kaagad dito in screen kung ano ba yung magiging status mo in case nga na ma-approve yung 10,000
pesos. So, mababa nga lang din yung service fee nila na 450 lamang. At every month, maghuhulog ka dito ng 3,333. At ang kagandahan ay magsisimula ka pa lang dito ng hulog. Ngayon pa lang pong darating na March 24, 2025. Abay, maganda kasi mahaba yung mga araw. So, para i-provide mo yung 3,333 before nang dumating yung unang due date mo. So, kinlik nga po dito yung I have read and agreed to the loan agreement kasi mukhang okay naman siya. So, mukhang magkakasundo naman kami dito. So, ayan, and then agree and continue. So, ayan. So, lumbas na nga po ay submitted successfully. So, your loan application has been submitted successfully. So, we will complete the review within few time. After the application is approved, your loan will be credited within 24 hours. Please be patient. After a while lang hinihintay ko, application's amount ay 10,000. So, application date, ngayon nga pong February 24, 2025, and disbursed method ay GCash. And ang nakalagay niya sa status ay disbursing. So, processing nga daw po. Isipin nyo na kaagad kung maging satisfied ba kayo dito, maging happy ba kayo sa ganito pong pagpapautang nila. Kasi mukhang okay naman siya sa ngayon. After 24 hours, bago ko gawin yung video na ito at i-share ko sa inyo, nung binalikan ko na nga po yung application ko dito kay Masaya Cash, ang nakalagay niya ay disbursing failed. Please check and confirm your valid information and retry again after March 3, 2025. So, ayun. So, mukhang doon ako nag-failed sa mga informations na binigay ko. So, I think hindi naman sila dito tumitingin doon sa credit history dahil wala sila ditong mention. Dahil unlike po kasi sa iba pong application, na kapag ka na-failed ako or na-reject sa application ko, nakalagay nila doon, maintain good credit standing. So, dito ang nakalagay niya as please check and confirm your valid information. So, obviously, parang doon ako nag-failed sa mga informations na binigay ko. So, anyways po guys, kung gusto niyo pa rin po na mag-try dito, it's up to you na po. So, nasa inyong desisyon naman po yan. Kung still ay susubukan nyo pa rin hiraman dito ng pera. But then, ito po kasi yung naging experience ko dito. So, siguro dito kailangan maging honest ka na rin lang sa pagbibigay mo ng mga information dito. Dahil di ko alam kung saan ba ako nag-fail doon sa mga informations na binigay ko. So, iba-iba naman po tayo ng status dito. So, it's either na-failed ako ng application ko ngayon. And if ever naman na matry mo dito at nakahiram ka, share mo naman yung experience mo dyan sa ating comment section para naman at least alam din ng iba na sadya nga naman na nagpapahiram at nag-approve ng pera ito si Masaya Cash. So, ayun na po muna guys ang video natin for today about dito kay Masaya Cash. So, thank you guys as always naman. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta nyo at sa panunod ng aking video. Thank you so much po. God bless. Bye!